tayo po ngayon ay dadako sa ating topic ngayong umaga. So, ang pag-uusapan natin is the cost of discipleship. Sabi mo sa katabi mo, handa ka na ba? New Year na New Year, medyo kakaliskisan tayo ng Panginoon. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Amen, amen. So sabi po sa John chapter 3 in verse 16, for this is how, sa NLT po, ayan. For this is how God loved the world. He gave His one and only Son, so that everyone who believes in Him will not perish, but have eternal life. Ito po yung pangako ng Panginoon sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Ano po ibig sabihin ng pananampalataya? Ang ibig sabihin po ng pananampalataya o ng faith is buong pagtitiwala. Sabihin nyo nga, buong pagtitiwala. Yan. Kung ilalagay daw natin yung buong pagtitiwala natin sa Panginoong Hesus, sa Kanyang ginawa sa cross for us, tayo daw ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Ang dali lang, tama? Tama? Madali. Pero sabi doon sa title, The Cost of Discipleship. So ngayon, bago tayo mapunta doon, kaya natin to pinaliwanag. Ito kasi yung meron pong tinatawag na process of salvation. Nung tinanggap natin, the moment we believe in Jesus, tayo po ay binigyan niya na ng buhay na walang hanggan. Tinawag niya na tayo na sons and daughters. Yung kanina po sa devotion namin sa 1 Peter 2:9, nung hindi pa daw natin kilala si Lord, hindi nga daw tayo mukhang tao o asal tao. Mga asal hayop tayo nung hindi pa natin kilala si Lord. Pero nung tinanggap natin si Lord, tinawag pa tayong anak ng Diyos. Pag anak ka ng magulang mo, kamukha mo, no? Kaugali mo. Tama? Hindi. Ayaw po, kamukha mo yung magulang mo, tsaka kaugali mo. Namamana yun, di ba? So, tayo rin, kapag tayo po ay anak ng Diyos, dapat kamukha natin si Lord. Tingnan mo nga yung katabi mo, sino kamukha niyan? Sige, titignan natin kung sino talagang kamukha niyan ngayon. Okay. So sa process po ng ng salvation, the moment we receive, eto po, dead in sin, yung nasa nakikita niyo po ba? Yung pinakababa, yung tao dyan na parang zombie. Diba? Parang walking dead. Nung hindi pa natin yan kilala si Lord. At eto naman, yung una is the point of conversion. Hindi po siya conversion ng religion, kundi nabago yung isip natin. Diba? Nagkaroon tayo ng repentance, ng pagsisisi sa kasalanan natin, na awareness na makasalanan pala ako at kailangan ko ng tagapagligtas. So yun po yung point of conversion. Nung tinanggap natin si Lord as our Savior and Lord, si Jesus, tayo po ay na-justify na. Ano ibig sabihin nun? Yung mga kasalanan mo, pinawalang sala ka na ng Panginoon. Amen? Dahil po sa ginawa niya sa cross. Okay, so yun po yung unang part yung unang process ng salvation. Pangalawa is yung progressive growth or yung sanctification. Diyan tayo magfo-focus ngayon. Dahil yan po yung pinakamahaba at mahirap, madugo na process of salvation. And then, yan, glorification. Kapag perfect ka na, papunta ka na sa langit. Pag kinuha na ni Lord yung iyong kaluluwa, papunta sa Kanya. Yun na yung glorification, yung point of death. So ngayon, magfo-focus tayo dun sa progressive growth or sanctification. Diyan po nangyayari yung discipleship. Sabihin niyo po, discipleship. Nung natanggap mo si Lord, alam niyo, ganito po kasi may purpose si Lord sa'yo. Nung natanggap mo si Lord as your Savior and Lord, pwede namang nategi ka na kagad, di ba? Tapos diretso ka na sa heaven. Para sure na, di ba? Pwedeng ganon. Pero bakit hindi? Natanong nyo na ba yun? Sana, Lord, nung nakilala kita, diretso na ako dyan para di ba? Pero bakit hindi? Kasi may purpose, may mission si Lord sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, may mission ka pa. Kaya ka nandyan.
Diba? So, ang mission niya sa'yo, number one, hindi ko na po nilagay dyan, ang una niyang mission or purpose sa'yo is to purify you. Pangalawa is gamitin ka niya to the lost people. Amen? Yun din po yung mission ni Jesus kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Nasa langit na siya eh. Diba? Ang sarap-sarap sa langit. Diba? Pero pinili niyang bumaba maging tao katulad natin. Masigit pa yung naranasan niyang hirap kaysa sa atin. Kasi inako niya lahat ng kasalanan natin eh. Amen? So yun din yung naging mission ng Panginoon para abutin ka. Para iligtas ka. Para dalhin ka niya sa purpose mo, sa mission mo. At papunta sa Kanya. Huli na yung papunta sa Kanya. Amen? Kasi kapag ano ka na, namatay ka na, paano yung mga mahal mo sa buhay? Diba? Paano yung mga kaibigan mo na hindi pa kilala si Lord? So, yun yung mission niya sa'yo. Pero, bago kanya magamit, isa-sanctify ka niya. Kaya, sabi mo ulit sa katabi mo, humanda ka. Humanda ka, baby. Ayan. So, sabi po sa Luke chapter 9, in verse 23, in Amplified Version, sabi, si Jesus po yung mismo nagsasalita dito. And He was saying to them all, if anyone wishes to follow me as my disciple, he must deny himself, set aside selfish interests, and take up his cross daily, expressing a willingness to endure whatever may come and follow me, believing in me, conforming to my example in living, and, if need be, suffering or perhaps dying because of faith in me. Oy, grabe no. Kanina parang easy-easy lang yung John 3:16, tas nakita na natin yung sinabi dito ni Lord, kung gusto mong sumunod sa akin, kailangan mong itakwil yung sarili mo. Ano yung sarili mo? Yung mga sarili mong kagustuhan. Yung mga sarili mong kaparaanan. So, yan po yung discipleship. Mahirap, madali. Kaya sabi kanina, the cost of discipleship. Kasi, the next slide po, sabi dyan, salvation is free, but discipleship is costly. Mahirap. May presyo. Anong kapalit? Ano yung presyo ng discipleship? Pride. Pride. Unforgiveness. Marami. Pag-uusapan natin yan ngayon. So, ano nga ba ang disciple? Sabi dito, the noun disciple comes from the Latin word discipulus, which means student, learner, or follower. So, pag sinabing disciple ka ni Jesus, pag nagpakilala kang disciple ako ni Jesus, kailangan nakikita yung pagsunod. Kasi sabi, ano yung disciple? Follower. Diba? The Hebrew word for disciple is talmid. This word stresses the relationship between rabbi, ang ibig sabihin po ng rabbi is teacher or master, and disciple or the student. A talmid of Jesus' day would give up his entire life in order to be with his teacher. Grabe. The disciple didn't only seek to know what the teacher knew, as is usually the case today. It was not enough just to know what the rabbi said, but the foremost goal of any talmid or disciple was to become like the rabbi or the teacher and do what the rabbi did. Gagawin talaga natin yung mga ginawa ni Lord. Amen? Yun po yung ibig sabihin ng pagiging disciple. Amen? Kasi marami ngayon nagsasabi, Christian ako. Pero alam mo ba yung sinasabi mo talaga? Disciple ako eh. Alam mo ba talaga kung anong ibig sabihin ng disciple? Kasi minsan, okay, may ano ako eh, worship leader ako eh, musician ako sa church, usher ako sa church, teacher ako sa church. Pero alam nyo, hindi nakatingin si Lord sa title. Mas pinapahalagahan niya yung word na disciple. Sa Bible po, isa sa New Testament, isang beses lang or dalawa nabanggit yung word na pastor. Pero yung disciple, 200 plus times sinabi ni Lord, disciple. So mas mahalaga sa Kanya yung identity mo bilang isang disciple at hindi isang
leader sa church or sa ministry. Amen? Amen. So, mas mahalaga kay Lord, mas concerned siya kung sumusunod ka sa Kanya. So, magfo-focus tayo ngayon sa process of sanctification or discipleship. So, unang process po ng sanctification or discipleship is becoming, number 1, becoming dead to sin. Patay ka na sa kasalanan. Sabi po sa Roma chapter 6 in verse 11, at dahil na kay Kristo Jesus na kayo, ituring ninyo ang inyong mga sarili na patay na sa kasalanan at nabubuhay na para sa Diyos. Amen? Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha na bang patay? Mukha na bang patay sa kasalanan yan? Hindi na mukhang bangkay. Mukha lang patay sa kasalanan. Diba? Mukha-mukha mo na ba yan si Lord? So, minsan pag sinabing kasalanan, masyado tayong ay, manginginom yan eh. Ay, adik yan. Ay, basagulero yan, babaero yan, mahilig yan sa lalaki. Minsan yung outward, masyado tayong nakatingin doon. Pero nalilimutan natin, yung kasalanan, meron din pong nakatago. Yung ikaw at si Lord lang yung nakakaalam. Amen? Yan. So, hindi lang yung mga obvious na kasalanan. At magbibigay ako ng mga inward na kasalanan. Yung ikaw lang tsaka si Lord nakakaalam. Yung iba dyan is yun. Number 1, unforgiveness. Ayan. Minsan obvious din sa actions, di ba? Kapag hindi ka pa nagpapatawad, alam nyo kung bakit lagi kami nagsasabi ni Pastor, magpatawad. Bakit? Kasi dalawa lang po ang kasalanan sa Biblia na walang kapatawaran. Una is yung blasphemy sa Holy Spirit. Pangalawa is yung unforgiveness. Sabi ni Lord, paano kita patatawarin kung ayaw mong magpatawad? Amen? So unforgiveness, ikaw lang at si Lord nakakaalam yan. Minsan nakatago yan deep in our hearts. Kaya lagi po tayong magpapasaliksik ng ating mga puso sa Panginoon. Sabi mo, ay napatawad ko na siya, kaya lang ayoko mo na siyang makita. Ano yun? Hindi ka pa nagpatawad. Kailangan mong i-release sa prayer yung pagpapatawad. Amen? Mahirap siya. Kaya kanina andali, no, yung salvation. Pero kapag dinadaan ka na ni Lord sa sanctification, pahirap ng pahirap. Tinatanggal niya na yung mga sungay. Tinatanggal niya na yung mga maghihinder pa sa'yo para mag-grow, para lumalim ka sa faith, para mahalin mo pa siya. Amen? So, unforgiveness. Sabihin mo sa katabi mo, magpatawad ka na. Ayan. Number 2 is pride. Ayan. Minsan, marami pong nalalason sa pride. Ayaw din namang humingi ng tawad. Ayaw magpakumbaba. Siya yung may kasalanan. Ako pa ba unang lalapit? Yan. Minsan, ganyan tayo, di ba? O kaya, mataas ang tingin sa sarili. That's pride. O kaya, sabi po ni David Hernandez, yung prayerlessness natin, that is pride. Bakit? Kasi hindi ka nag-pray ngayong umaga, sinasabi mo, Lord, kaya ko to. Kaya ko mabuhay na wala ka. That is pride. Kasi po ang humility is yung pagsasubmit natin sa Panginoon na kaya tayo nananalangin, kaya natin sinasaliksik yung salita niya. Kasi apart from Him, we can do nothing. Alam natin na wala tayong magagawa, na malayo tayo sa Kanya. Amen? Kaya araw-araw lumapit tayo sa Kanya. And then lust, kalaswaan, lust. O kaya lust na cravings for something na alam mong hindi kalugod-lugod sa Panginoon. Pwedeng last yan sa food. Too much cravings, di ba? Yung sobras, gusto mo lagi kang busog na busog. Gusto mo lagi kang nasa eat all you can, di ba? Last din yun. Di ba? Minsan nga kasi, akala natin yung mga lasinggero lang, yung mga drug addict lang, yun lang yung nakikita natin kasalanan. Pero yung kawalan din ng disiplina, yung paglalast natin ng sobra sa pera, sa pagkain, sa mga material things, yan din po ay
kasalanan. Kasi mas dinidesire pa natin yung mga yon higit sa Panginoon. Amen. And then, addiction. Ayun din, parang ganun din. Addict ka na, wala ka ng time kay Lord. Hanggang sa church, cellphone pa rin ang hawak mo. Sa cellphone ka pa rin nakatingin. Diba? O kaya nakapikit ka sa church, nagpe-pray, nakikita mo ML, nakikita mo yung Netflix, nakikita mo yung pagkain. Gusto mo agad matapos na itong preaching. Gugup ako. Addict sa tulog. Oh. 16 hours matulog, parang pusa. Oh, next. Ano pa? Gossip. Ayan. Huwag ka na mag-chismis. Huwag ka na mag-marites. Alam nyo, ang akala ko dati, ang description ng gossip or ng chismis ay yung paninirang puri lang sa ibang tao. Sabi po ni David Hernandez, yung gossip is yung kinakalat mo yung storya ng buhay ng tao na walang permission niya. Sabi ko, ganun pala yun. Kaya sabi mo sa katabi mo, magbago ka na, baby. Next is envy. Ayan, yung covetousness din, di ba? Yung gusto mo, yung meron sa iba, meron ka din. Then, self-pity. Ayan, yung laging kawawa naman ako. 300 lang na pamaskuhan ko. Awang-awa ka na sa sarili mo noon, di ba? Self-pity. Lagi na lang yung sarili mo yung nakikita mong kawawa. O kaya pinakakawawa. Di ba? Nawalan ka na ng gratefulness. And then, unteachable heart. Yan. Ayaw magpa-correct. Yan. So, yan po yung minsan hindi obvious. Napapabayaan natin mga Kristiyano na okay lang to. Okay, naaalagaan natin. Okay lang to, hindi naman nakikita ng iba eh. Pero alam mo, wala kang maitatago kay Lord. Kahit nasa puso mo lang yan, kahit nasa isip mo lang yan, hindi mo matatago sa Panginoon yan. At mas nakakatakot yon. Amen? Amen. So, sabihin mo, becoming dead to sin. Sabihin niyo po, becoming dead to sin. Diba? Nung natanggap mo si Lord, nung nakita mo yung ginawa ni Lord para sa'yo, para sa akin sa cross, naging aware ka dahil sa kasalanan ko, napako yung tao at yung Diyos na never nakagawa ng kasalanan. Dahil sa akin, binuraan siya. Dahil sa akin, kinutsa siya ng mga tao. Ako yun eh. Ako yung gumawa ng kasalanan eh. Pero siya yung pinarusahan. Kaya nung na-encounter mo yung ganong pag-ibig ng Panginoon, sinasabi mo sa sarili mo, ayoko nang mabuhay sa kasalanan. Sabi po sa Hebrews chapter 6, babasahin ko lang po. Kasi alam nyo minsan, tayong mga Kristiyano, kapag dumadaan po tayo sa sanctification, nadadapa pa rin tayo. Amen. Sino dito nung na-born again siya, hindi na siya uli nagkasala? Nasa langit na siguro yun. Diba? Pero lahat tayo nadadapa pa rin. Hebrews chapter 6, verse 4. Ayan. Hebrews chapter 6 in verse 4, sabi dito, "For it is impossible for those who were once enlightened," yung nakilala na nila si Lord, yung na-encounter na nila si Lord, "and have tasted the heavenly gift, and have become partakers of the Holy Spirit." Napuspos ka na rin ng banal na Espiritu. Next. "And have tasted the good word of God and the powers of the age to come." Grabe, naranasan mo na yung glory ni Lord, lahat. And then, in verse 6, "If they fall away, to renew them again to repentance, since they crucify again for themselves the Son of God and put Him to an open shame." Nakita niyo po yun? Kapag ganun daw po tayo, naranasan na natin, kilala na natin si Lord, na born again na tayo, alam na natin, nagsisi na tayo sa mga kasalanan, pero binalikan pa rin natin, lumayo pa rin tayo, tumalikod pa rin tayo sa salita ng Diyos para daw nating pinako ulit si Jesus. Amen?
Ganon po yung Kristiyano na bumabalik pa sa kasalanan. Kaya, kailangan na po nating mamatay sa kasalanan. Amen. And then number 2, make Him the Lord of our soul. Pag sinabi pong soul, ito po yung ating mind, yung will, and yung ating emotion. In Galatians chapter 2, in verse 20, sabi dyan, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave Himself for me. Sa Tagalog, sabi dito, namatay akong kasama ni Kristo Jesus. Pag sinabing namatay ka na, yung sarili mong kalooban, yung sarili mong kaisipan, yung emosyon mo, namamatay yan. Kapag buhay talaga si Kristo, yung ginawa ni Jesus para sa'yo. Pag buhay na buhay sa'yo yung gospel, yung sacrifice ni Lord, mamamatay ka talaga sa sarili mong emosyon, kalooban at pag-iisip. Sabi dyan, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Si Jesus na. Hindi na yung lumang ako. Hindi na yung dating ako na, ano ka ba dati? Ano ba tayo dati? Diba? Pariwara. Walang direksyon yung buhay. Basura yung buhay. Yun naman talaga eh. Madilim yung buhay. Yun yung buhay natin bago natin nakilala si Lord. Pero kung buhay talaga sa atin, ang Panginoon, yung ginawa niya, yung sacrifice niya para sa atin, hindi na tayo mabubuhay sa sarili nating kagustuhan. Ipinapamuhay ko kung ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Diba? Nabubuhay ka nga sa mga taong niloloko ka eh. Nagko-commit ka nga sa mga tao na hindi mo sure kung seseryosohin ka. Sa mga tao na nasasaktan ka. Ano pa ang Diyos na alam mo hindi ka bibiguin, hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan, pero minahal ka na kahit nung makasalanan ka pa. Amen. Binigay niya na yung buhay niya. Hindi siya nagsabi na magpakabait ka muna, magpakabait muna kayong mga tao bago ko ibigay yung buhay ko. No. Sabi po sa Romans 5:8, He gave Himself for us habang tayo ay nagkakasala. Binigay niya na yung buhay niya sa atin. So, sino tayo para ipagdamot yung buhay na to kay Kristo? Amen? Sino tayo para i-withhold yung forgiveness sa puso natin, yung pride, yung stubbornness, yung katigasan ng ulo natin? Bakit ayaw nating mag-surrender sa Diyos na binigay na lahat para sa atin? Amen. Pwede po ba nating basahin ng sabay-sabay to? Galatians 2:20. Ready? Basahin po natin ng buong puso, buong lakas at buong puso. Sige po. Namatay akong, hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Ipinapamuhay ko ang buhay kong ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at nag-alay ng buhay niya para sa akin. Grabe, worth it. Tama? Worth it. He's worthy. Amen. He's worthy. Binigay niya na yung buhay niya habang nagkakasala pa tayo. Kaya mo bang gawin yun sa kaibigan mo? Ikaw yung ipapako sa krus dahil nagkamali siya. Mahirap, tama? Pero yun yung klaseng pag-ibig na binigay sa atin ng Panginoon. Amen. Kasi alam nyo, ang nakakatakot minsan ngayon sa church is yung pagiging lukewarm. Maligamgam lang yung pag-ibig niya sa Panginoon. Hindi niya talaga naisasapamuhay itong Galatians 2:20. Sasabihin niya, Kristiyano ako, pero hindi ko kailangan mag-church. Hindi ko kailangan maging faithful kay Lord. Christian ako. Kakamustahin mo, kamusta ka na? Okay lang, I'm blessed. Bakit sinabi niya, I'm blessed? Wala naman siya sa church. Hindi mo nakikita na nabubuhay siya para kay Lord.
Kasi iba yung kaisipan ng tao na lumalamig sa pananampalataya. Sasabihin niya, I'm blessed kasi eto maganda yung buhay ko, may asawa ko, may anak ako, may bahay ako, may sasakyan ako, I'm blessed. Yun yung description ng mundo sa pinagpala. Pero alam nyo, sabi sa Ecclesiastes, lahat ng bagay sa mundong to is vanity kung wala sa Panginoon. Kung hindi tayo mabubuhay lang para sa Panginoon, walang silbi, walang saysay. Bakit? Ilang taon ka mabubuhay? 100? Praise God kung 100. Pero gaano kahaba yung isistay mo, yung ibubuhay, yung magiging buhay mo sa langit kasama si Lord? Gaano rin katagal yung eternity sa impyerno kapag nabuhay ka lang para sa mga bagay sa mundong to? Ang totoong blessed po, hindi yung mga tao na meron na lahat. Yung makikita natin, kompleto na lahat sa buhay nila. Nakakapag-travel sila. Hindi sila nagkukulang ng pera. Ang totoong pinagpala, yung tao na may Kristo sa puso. Amen? Kasi bakit? Pwedeng mawala yung pera sa'yo bukas. Pero kung nandyan si Kristo, hindi mawawala sa'yo yung joy, yung love, yung peace. Nawala yung iba. Yung iba, nakikita nyo, maraming I remember si Kate Spade. Kung kilala niyo si Kate Spade, yung gumagawa ng bags sa US, mayaman naman siya Pwede niyong sabihin, blessed siya, pinagpala siya. Pero alam niyo, nakakalungkot. Nag-suicide siya. And alam ko marami rin kayong istorya na mayayaman, maganda naman yung buhay, kompleto yung pamilya, pero bakit tinatapos nila yung buhay nila? Kasi walang joy, walang peace, at walang love. At yung totoong joy, yung totoong peace, yung totoong pag-ibig, kay Kristo lang po natin makikita. Amen? Kaya alam nyo, hindi po, makikita nyo yung mga, kahit may lagnat, tumutugtog, kahit masama yung pakiramdam, kakanta, kahit may pinagdadaanan, nagpe-preach. Hindi yun dahil, banal-banal yan banal na aso yan tingin niya sa sarili nga perfect na. No, lahat po ng nakikita niyo sa church na faithfully nagtutuloy sa Panginoon, yan yung mga wasak na wasak yung buhay. At alam nila, kapag lumayo sila, kapag huminto sila sa pagsunod sa Panginoon, lalong gugulo, lalong masisira yung buhay nila. Kaya kung bakit po kami nandito ngayon, hindi para sabihin sa inyo na we are better than anyone else. Kundi dahil pare-pareho lang tayo na nandito, kailangan natin ng biyaya, ng awa ng Panginoon. Kinaawaan lang tayo ng Diyos kung bakit tayo nandito ngayon. Amen? Kaya wag nating hayaan, wag nating pabayaan yung relasyon natin sa Panginoon. Yung gatherings natin, kung may nag-aalaga sa'yo, kung may nagdi-disciple sa'yo, pahalagahan mo yon. Hindi lahat may naglilid sa kanila papunta kay Lord, papunta sa tunay na joy, papunta sa tunay na peace at pag-ibig. Amen? Hindi lahat. Marami pa tayong kailangang abutin. Kaya ako sasabihin mo, ayoko pa magpatawad, hindi pa ako ready. Hindi mo alam kung ano yung ginawa niya sa akin. Hindi mo alam kung gaano kasakit yung ginawa sa akin ng taong yan. Hindi ko rin alam kung gaano kasakit yung ginawa ko kay Lord. Bakit binigay niya pa rin yung buhay niya sa akin? Amen? Hindi ko naiintindihan. Pwedeng sabihin natin, parang defense natin yun. Hindi nyo naiintindihan. Masakit yung ginawa sa akin ng taong yan. Maraming taon ako sinaktan ng taong yan. Maraming beses. Kaya hindi mo maintindihan kung hindi ko kaya magpatawad ngayon. Pero alam mo, hindi ko rin maintindihan bakit ang dali tayong pinatawad ng Panginoon. Kung bakit binigay niya yung buhay niya sa atin sa kabila ng lahat ng kasalanan natin. Amen? Amen? Kaya lagi ko sinasabi, alam nyo, kung ano yung compromise mo ngayon sa buhay mo, relationships man yan, unforgiveness man yan, yung pride mo man yan, alam mo, hindi yan worth it kapag napahamak yung kaluluwa mo sa impyerno.
Haharap tayo kay Lord, lahat ng lihim at hayag na ginawa natin, ipagsusulit natin sa Panginoon, sabi sa 1 Corinthians. Walang nakatago sa Panginoon. Kaya kung ano man yung pinapabitawan sa iyo ng Panginoon, yung sinasabi dito na mabuhay na si Kristo sa atin at mamatay na tayo sa ating sarili, bitawan mo na. Papalitan ni Lord yan ng higit pa sa inaakala mo. Amen? Amen? Amen. Alam nyo, relationships, dinaanan ko po yan. Lagi ko pong sinishare sa inyo nung time na pinag-give up sa akin ni Lord, si pastor ng unbeliever. Hindi pa siya Christian, so kami po ay nafo-fall into sin palagi. Kasi nandun ako sa relasyon na yun eh. Mali. Alam kong mali, pero nagpapatuloy ako. Pinaglalaban ko, sige, mabuborn na ganito, sasama ako sa church nila, kahit yung church na yon hindi naniniwala na Diyos si Jesus, tas sasama rin siya sa amin. Yun yung kapalit, para sumama siya sa amin. May nagbago ba? Wala. Wala. Kasi hindi yun yung pinapagawa ni Lord sa akin. Ang pinapagawa niya, isurrender ko, bitawan ko. Kumilos ba si Lord nung hindi ko binitawan? No. Wala. Walang nangyari. Nasaktan lang ako ng nasaktan. Nagkasakitan lang kami ng nagkasakitan. Pero sa 3 taon na wino-workout ko sa sarili kong paraan, na ma-born again siya, makilala niya si Lord, wala nangyari. Sa 3 buwan na sinuko ko kay Lord, yung relasyon na yun, kumilos ang Panginoon. Amen? Wala akong ginawa. Si Lord lang lahat. Amen? Hindi ko akalain na ganun yung mangyayari. At ngayon, pastor yung asawa ko. Praise God. Amen? Hindi mo alam kung paano ka isusurprise ni Lord kapag sumunod ka. Amen? Amen. Amen. Kaya Kanya pinapasunod, hindi naman yan para lang sa Kanya. Para rin yan sa'yo. Amen. So, sabi ni Lord, may tanong siya eh. Why do you call me Lord, Lord, and do not do what I say? Alam niyo po ba pag sinabi niyong Lord, Panginoon? Alam niyo ba pag sinabing Panginoon, tayo alipin na ng lahat ng kalooban niya? At sa lahat ng pagiging alipin, yun yung pinakamasarap na pagiging alipin. Yung gawin mong alipin yung sarili mo sa kalooban ng Panginoon kasi makikita mo yung bunga sa buhay mo. Amen? Amen? Praise God, sa buhay pa lang ni Jordan. Dati alipin ng kasalanan. Paano tinurn around ni Lord yung situation niya? Ngayon may asawa. Amen. Babae ha. Amen. Diba? Ganon kumilos si Lord. Saglit lang. Ilang taon pa lang siyang sumusunod kay Lord. Praise God. Hindi mo alam kung paano kikilos ang Panginoon kapag sumunod ka. Pero pag hindi ka sumunod, hindi siya makakakilos. Amen. So, yun yung cost. Mabigat, mahirap maging disciple, mahirap sumunod, pero it's worth it. Number 3, becoming an ambassador of Christ. In 2 Corinthians 5:20, we are ambassadors for Christ, as though God were making His appeal through us. We as Christ's representatives plead with you on behalf of Christ to be reconciled with God. Si Apostle Paul po yung nagsasalita dito. Sabihin mo sa katabi mo, representative ka ni Lord. Sabi mo, representative ka ni Jesus. Amen? Naalala ko yung sinabi ni Manny Pacquiao sa anak niya. Tinuturo niya sa anak niya, huwag mong kakalimutan, kahit saan ka magpunta, isipin mo, may suot-suot kang malaking Jesus sa damit mo. Dala-dala mo lagi yung pangalan ni Jesus kahit saan ka magpunta. Ganon po yung buhay natin mga Kristiyano. Lahat ng tao sa paligid natin, tinitignan nila, paano nga ba mabuhay ang isang Kristiyano? Amen? Christian nga Christian. Nakakabit dun yung pangalan ni Christ. Ang root word is Christ. Amen? Tanggalin mo yung Christ sa Christian. Ano yung natira? Oh, galing ah. I-A-N, I am nothing. Diba? Wala talaga. May pag-appear pa kayo.
So, being a Christian, pag sinabi mong Christian ka, dapat ire-represent mo si Lord kahit saan ka magpunta. Bigat. Ang hirap, no? Ang hirap kasi dapat hindi ka na makita. Paano ba si Lord? Pag si Lord ba na, tingin nyo, si Lord kung driver siya, pag nakatan siya, bubusinahan niya ng malaka. Bubusinahan niya ng mahaba, magagalit, magre-reklamo. Ha? Kung si Jesus kaya nasunog yung sinaing ng anak niya, sisigawan niya ba yung anak niya agad? Pagsasalitaan niya ba agad ng masasakit? Diba? Ganun po yung buhay natin. We represent Christ. Kaya pag ikaw, kasama ka pa rin ng mga tropa mo sa inuman, kasama ka pa rin ng mga tropa mo sa basag ulo, kasama ka pa rin nila sa kasalanan, ang titignan nila, ganyan pala pag Christian, pwede pa rin lahat. Wala rin palang pinagkaiba. Sakit? Masakit po. Masakit sa Panginoon. Kung ganun lang natin siya i-represent. So, pahalagahan po natin yung ating testimony. Sabihin nyo nga po, testimony. Diba? Yung buhay mo na yan, pag nakita nila, dati, lalaki ang gusto nito Ngayon may asawa na. Bakit? Tapos makikita may t-shirt siyang Jesus. Makikita pumupunta siya sa church. Diba? Dati, ito yung pinaka-chismosa naming kapitbahay. Ngayon, hindi na ako nakakarinig ng mga bulong-bulungan. Diba? Dati, ito yung nagbibinggo dun sa kanto Diba? Walang pinagkakaabalahan to kundi buhay ng iba. Ba't ngayon, hindi na siya ganun. Bakit ngayon? Praise the Lord. Eto, mura to ng mura dati. Onting masanggi mo, mumurahin ako nito Bakit ngayon? Nakangiti pa siya. You represent Christ. Amen? Amen. So, we are ambassadors of Christ. Representative tayo. Ang ambassador po kasi, in the absence nung leader niya, halimbawa, bansa, Philippines, may ambassador tayo doon sa, halimbawa, sa India. So, meron tayong tinatawag na, embassy. Sa loob ng embassy, andun yung ambassador. Siya yung nagre-represent ng bansa. Or ikaw yung absence ng boss mo, ikaw yung representative. So, syempre gagalingan mo, di ba? Kasi yun yung magiging impression nila kung anong klaseng boss or leader meron ka. So, ganun din tayo. Anong klaseng Diyos ba meron tayo? The way we represent Christ to others. Amen? And then, number 4, ito na po ang huli. Huling number na, pero medyo mahaba. Set apart, useful for the master, and prepared for every good work. Yan. Set apart. Ito yung sinasabing holiness. Nabubuhay na tayo sa holiness. In 2 Timothy chapter 2, in verse 20 to 21, but in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honor and some for dishonor. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, he will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. Kung tayo daw po, lilinisin natin yung buhay natin from wood and clay, ibig sabihin po nun, yung mga kasalanan o yung mga bagay na nandito sa mundo na nagpapalayo sa atin sa Panginoon. Kung tayo daw po ay separate natin yung sarili natin doon, tayo daw po ay magiging vessel for honor, sanctified. Nilinis na ng Panginoon. And useful for the master, prepared for every good work. Amen? Kaya alam nyo, yung mga pastors na tumatayo dito sa harapan, hindi yan tumayo lang dahil magaling sa Bible, nakatapos ng Bible class. Pinili rin po nila, yung mga leaders na nandyan, pinipili nila araw-araw na bitawan yung mga bagay na yon. Amen? Para maging kagamit-gamit sila. Saan tayo gagamitin?
Saan tayo gagamitin ni Lord? Saan tayo gagamitin ni Lord? For the lost. Para sa pamilya mo na wala pa kay Kristo. Para sa mga kaibigan mo na wala pa kay Lord. Amen? Last week, sinishare po ni Pastor yung kabataan na 19 years old, nag-suicide. Nung kinukwento niya sa akin yun, natulala ako. Sabi ko, grabe. Ang dami natin talagang kailangang abutin, lalong-lalo na sa next generation. Pero paano tayo magiging kagamit-gamit kung ayaw naman natin isurrender yung mga bagay na nasa puso natin? Nagiging hindrance para gamitin tayo ni Lord. So sabi dito, vessel for honor. Sabihin niyo nga po, vessel for honor. Sabihin niyo, sanctified and useful for the master. Diba? Magiging kagamit-gamit ka sa Panginoon for His glory kung pipiliin mo na mabuhay para sa Kanya. Amen? Kung mabubuhay ka na totoong disciple. Sabihin niyo nga ulit, disciple. Sabihin niyo ulit, disciple. Amen. Gagamitin ka ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, gagamitin ka ng Panginoon. Amen. Sabi po dito sa Matthew chapter 28 in verse 19 to 20, "Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of age." Amen. Amen. Yun yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang dami pang wala sa Panginoon. Kalahati pa po ng population ng mundo ang wala pa kay Kristo. Ganon pa po karami yung harvest. Kaya magpagamit na tayo sa Panginoon. Amen? Kaya po laging tayo po dinidisciple tayo ni Pastor. Every Sunday meron tayong discipleship class para maging kagamit-gamit tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Amen? Hallelujah. At tayo rin ay magdi-disciple. Magre-raise up tayo ng mga followers of Jesus, kagaya natin. Pero kailangan, mauna ka muna. Amen? Makita muna sa'yo yung pagsunod para kung ano ka, sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. Amen. Amen. Sabi po dito ni Jacob Coyne, following Jesus will cost you everything. Gustong-gusto ko tong quote na to eh. But also not following Jesus will cost you everything. One cost is earthly, the other is eternal. Naiintindihan niyo po? Sabi dyan, following Jesus will cost you everything. Ano yung everything na yon? Time? Yung lakas mo? Relationship? Madami. Yung sarili mong mga pangarap mo. Hindi ibig sabihin na ayaw na parang ide-destroy ni Lord yung dreams mo ha. Ang ibig sabihin nun, yung dream ni Lord is yun yung maging dream mo. Ia-align ka lang niya. Amen? Yung nakakabuti para sa'yo. Amen? Following Jesus will cost you everything, but also not following Jesus will cost you everything. Ano yung everything na yun? Yung kaluluwa mo pa rin mapapahamak sa impyerno. Yung isa, pag sinurrender mo ngayon, yung soul mo kay Lord, it will take the earthly things, mawawala sa'yo. I-give up mo. Relationship, oras mo, mga material na bagay na nagpapalayo sa'yo kay Lord, na umaagaw ng oras mo. Amen? Katamaran. Lahat yan isusurrender mo sa Panginoon. Pwedeng mawawala sa'yo yung mga relasyon na gusto mo. Amen? Pero, yung isa daw na cost is yung ating eternal life. Kapag hindi natin ngayon sinurrender kay Lord, yung ating soul, yung soul naman natin ay mapapahamak sa eternal fire, sa hell. Amen?
So, eternal life or eternal death in hell. Ano mas mahirap? Ilang taon ka lang susuko dito sa mundo. Pero yung eternity na kapalit nun, yung reward na ibibigay sa'yo ni Lord, grabe. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, isuko mo na. Sabihin mo sa sarili mo, isusuko ko na, Lord. Sinusuko ko na sa'yo, Panginoon. Amen? That's the cost of discipleship. Kasi alam nyo, sa dulo ng buhay natin, kapag nagpagamit tayo sa Panginoon, sinurrender natin lahat at nagpagamit tayo sa Panginoon, may reward. Sabi po sa 1 Corinthians 15:58, First Corinthians chapter 15 in verse 58, therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. Amen? Si Lord po, He is a rewarder sa lahat ng naniniwala, nananampalataya sa Kanya at sumusunod sa Kanya. Amen? In Hebrews chapter 6 in verse 10, sabi niya din doon, for God is not unjust to forget your work and labor of love, which you have shown toward His name, in that you have ministered to the saints and do minister. Sabi po kahapon, yung inatenan naming apostolic conference, lahat tayo na Christians, lahat tayo mga believer ay ministers. Amen? Magmi-minister tayo sa mga unbelievers. Sabi po sa Mark 16:15, lahat ng mga disciples, lahat ng mga believers ay tinawag ng Panginoon for the signs para mag-disciple and to display the signs and wonders and miracles. Papatungan daw natin ang ating mga kamay, yung mga may sakit. Magpapalayas tayo ng mga demonyo. Amen? Bubuhay ng mga patay. Amen? Amen? Ganon yung gagawin natin. The signs will follow us, those who believe. Kapag ginawa mo yun, kapag nag-respond ka doon sa pinapagawa ng Panginoon, sabi doon sa Hebrews 6:10, hindi niya malilimutan lahat ng sacrifice mo. Lahat ng pagsuserve mo. Lahat ng pagsuserve mo na ginawa mo ng may pag-ibig. Amen? Amen? Nag-serve ka sa pastor mo, nag-serve ka rin sa mga walang posisyon sa church, sa mga nangangailangan sa labas. Lahat yon nakita ng Panginoon. Lahat yon ire-reward ng Panginoon. Dahil one day, haharap tayo sa Panginoon, sasabihin niya, well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord. Pero kung ikaw, hanggang ngayon, naririnig mo na lahat to. Alam mo na, kilala mo na si Lord. Ayaw mo pa rin sumunod. Tapos sasabihin mo, sige, pag naghihingalo na lang ako, tsaka na lang ako susuko kay Lord, tsaka na lang ako magre-repent, tsaka na lang ako magpapatawad. Pag welcome sa'yo, sasabihin, instead na sabihin, well done, my good and faithful servant. Sabihin ni Lord, welcome. Wala ka na-accomplish. Halos, yun yung sinasabi po sa Bible, halos lang yung pagkaligtas. Amen? Pero He will reward all your labor of love. Makinig muna po tayo, guys. Tayo ay ire-reward ng Panginoon pag tayo ay sumunod sa Kanya. Amen? Kapag sinuko natin lahat for the sake of the gospel. So, i-share ko lang po ang maikling testimony namin ni Pastor Eric. Kami po, nung nag-respond kami sa call ng Panginoon in the year 2017 of February. So, meron po nung pastors conference and nandun kami to serve dun sa former namin na church. Kakaalis lang po namin nun sa business, kasama ni Ate Den sa Scriptures Cafe.
for many reasons. Pero ang isang rason doon is nawalan ako ng time para mag-serve kay Lord. Nagsasara po kami minsan noon 2 a.m. ng Sunday. So Sunday, may 7:30 a.m. din yung call time namin. 2 a.m., matutulog pa lang ako. So mga 4 hours, minsan 3 hours, naranasan ko 3 hours matulog. And then, 7:30 call time. Praise God. By the grace of God, nakakarating ako on time. Nakakarating kami ni Pastor on time kahit walang tulog. Pero pagdating ng preaching, guys, focus muna po tayo, okay? Pagdating po ng preaching ni Pastor, ng pastor namin, nakakalungkot kasi halos makatulog na ako. Parang, wala na. Parang hindi mo na ma-absorb. And then, ang ano po namin noon ni Pastor, pag Sunday, morning service hanggang afternoon service, evening service, nandun po kami maghapon. Ayan, kasama po namin sa Pastora Vem noon. So, hindi pa kami pastor noon Hindi pa kami pastor. Ganon yung life namin. Hindi pa kami full-time. Ganon po yung life namin. Tapos, ang nangyari nung nasa cafe na nga kami, maganda naman kumikita naman kami. Diba? Nakakaya na namin. Nabubuhay na kami na may income. Pero, pagdating ng Sunday, ganun yung sitwasyon. Tapos, instead na maghapon ako doon, after ng morning service, uuwi na ako. Nalalulungkot kasi alam ko hindi na ako makakabalik kasi kailangan ko matulog. Tapos sa gabi, mamimili kami ng pang-restock. Ganun yung buhay namin. For how many months? Tapos, kagising ko ng 4 p.m., ng hapon, 5 p.m. yung service namin. Umiiyak na ako kasi hindi ako makabalik. Sabi ko, Lord, ayoko ng ganitong buhay. Gusto ko nandun ako lagi sa gawain mo. So, yun. Naging strong yung urge na yun na gusto ko nang sumunod ng buo sa'yo, Lord. And alam ko, tinatawag niya kaming magpastor. So, February 2017, nandun po kami sa conference. Kakaalis lang namin nun sa cafe. Yes, nakakasunod ka na kay Lord. Pero may isang problema. Wala kaming income ulit. Back to zero kami. Mabubuhay kami sa pananampalataya ulit. Pero nandun yung challenge. Nasa-shake yung faith ko nun. So sabi ko, sige Lord, ikaw na bahala. Pero hindi madali. Mukhang madali, pero hindi. So, conference, kinonfirm ni Lord February 18 of 2017, kinonfirm ni Lord yung calling niya kay Pastor Eric na siya po ay tinawag na magpastor. Then kinabukasan, February 19, 2017, hindi ko po nakakalimutan hanggang ngayon, buhay na buhay sa puso ko dahil pinili ko si Lord over my worries, over my needs, na alam ko siya yung pinakakailangan ko. At alam ko tinatawag niya kami mag-full-time. February 19, nag-worship kami. Ang kanta nun, Be With You. Hindi ko makakalimutan. Worship leader, tapos ako, nagbaback up ako nun. Habang kumakanta, sabi ni Lord sa akin, dinig na dinig ko yung voice ni Lord. Kuya Dave, pwede mo bang i-show? Kasi pinost ko po ito sa Facebook. So ayan, 2017 ng February 20 ko siya pinost. Sabi ni Lord, nothing in this world can compare what I have for you. Yung sinuko mo dito sa mundo para sa akin, hindi yan makukumpara kung ano yung nakahanda para sa'yo. Dito sa kaharian ko, at even dito, sa mundong to, mararanasan na natin yung faithfulness ni Lord. Hindi lang yung pag namatay na tayo, papunta na tayo sa heaven. Dito pa lang, hindi na natin makukompare kung ano yung give up natin para makasunod tayo sa Kanya. Nothing in this world can compare what I have for you. At hanggang ngayon, buhay na buhay sa akin yung salita na yan. Pag may times na gusto ko nang sumuko sa ministry, sa pagpapastor, binabalikan ko to. Walang makompare. Lahat ng pinagdadaanan namin, mga pinagdaanan namin in the past years. At alam ko, hindi pa matatapos yun. Marami pa. Marami pang testings and trials. Pero dahil dito, sa pangako ng Panginoon, hindi ako hihinto.
Amen. Dahil sa pangako, dahil sa nakahanda para sa atin, hindi tayo hihinto. Amen. 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 At ang pinaka-inaasam natin sa dulo, makita natin yung Diyos na pinaglilingkuran natin face to face. And we will worship Him for eternity. Walang hanggan. Amen. And sinasabi ko sa inyo, 2017 yon, shaking. Maraming beses pa kaming shinake ni Lord. Hindi yon para parusahan ka o pagtripan ka lang ni Lord, kundi nire-refine niya yung faith mo. Pinatitibay niya yung faith mo sa Kanya. Again, yung faith, buong pagtitiwala. Last December 18, 2024, hindi ko muna po i-share sa inyo kung ano yung specific na situation. Pero nagkaroon ulit ng shaking sa life namin ni Pastor Eric. Last month, December 18. So, napuno ako ng worries that day. Nagkaroon ako ng fear. Pero meron sa heart ko na hope na gustong ko mawala. December 19, nagising ako full of worries, doubts. Puno-puno na yung mind ko ng kung ano-anong bagay dahil sa bagay na yun. Pero sabi ni Lord, mag-pray ka. I-declare mo kung ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo. And then nag-pray ako. Habang nagpa-pray ako, nararamdaman ko yung nagva-vanish lahat yung fear, lahat ng unbelief, lahat ng doubts ko sa Panginoon. Pinapalitan niya yun ng hopes, ng assurance, ng breakthrough. And every day, may times na inaataka ng mind mo, ng voice ng enemy na mag-doubt ka na, huwag ka na maniwala. Sumuko ka na. Pero His voice is greater. Alam niyo kung ano lang pinahawakan ko. Ito lang. Sabi niya, nagbago ba ako? Hindi. Yung Diyos natin, nagbabago yung sitwasyon, yung season sa buhay natin. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran natin, pareho lang. He is the same God yesterday, today, and forever. Yung nakasulat dito, hindi yung nangyari lang noon, nangyayari pa rin ngayon. Lahat ng nakasulat dito, lahat ng pangako ng Panginoon dito, hindi babalik sa Kanya na hindi nangyari. Amen? Yun lang yung pinangahawakan ko. Pag dumating yung test, minsan kasi sabi ko, Lord, talaga, minsan andaling mag-preach. Pero pag nandito ka na, sa battlefield, nandito ka na ulit, ang hirap. Pero meron kang dalawang choice. It's either titignan mo kung gaano kalaki yung problema mo, yung pinagdadaanan mo, yung shaking sa'yo. Thank you. Or titignan mo kung gaano kalaki ang Diyos mo. Amen? Yun lang yung tinignan ko. Halit lang nito, Lord. Malaki ka. Malaking Diyos ka. Sa isang salita mo lang, nabuo yung langit, nabuo yung mundo, nabuo ako. Nabuo, nangyari lahat ng creation dahil lang sa salita mo. Ano bang mahirap sa'yo? Amen. Yan alam nyo, wala akong ginawa everyday, kundi i-declare yung goodness niya. Pasalamatan siya kahit ano man yung nangyari na yon, yung up to this day, nangyayari pa rin yung shaking na yon. Pero praise God, this is the time din na naging strong yung marriage namin, mag-asawa. So may choice ka kung paano ka magre-respond kapag sinishake ka na ni Lord. Amen? At until kahapon, sabi dun sa conference, si Lord talaga is the God of shaking. I-shake niya talaga. Totoo ba talaga yung faith mo? Buo ba talaga yung pagtitiwala mo? Ang dali kasing sabihin pero pag nandiyan na yung sitwasyon, madali pa rin ba?
Buo pa rin ba yung pagtitiwala natin sa Kanya? Dumaan yung Christmas party. May napansin po ba kayo na parang problemado kami mag-asawa? Wala. And hindi yun dahil sa amin. Dahil yun sa Diyos namin na nagpupuno sa amin ng kaligayahan, ng kagalakan, ng kapayapaan at pag-ibig. Amen? Amen. Kaya magpatuloy lang tayo. Sumunod, magpatuloy lang tayo, magtiwala sa Panginoon at patuloy din tayong magpagamit sa Panginoon. So for this, to close this message, gusto kong tanungin, what is the cost of discipleship? Ano po ang kabayaran ng pagsunod sa Panginoon? Sabihin mo, ako. Tayo, yung buhay natin, yung kabayaran para makasunod tayo sa Panginoon. Yung mga kagustuhan natin, yung mga nasa isip natin, nasa damdamin natin na kailangan nating isuko sa Panginoon. Yun yung kabayaran. Yun yung kapalit para makasunod tayo ng buo sa ating Panginoon. Amen? At ngayong umagang ito, tayo pong lahat ay tumayo. Sabi po dito sa kantang to, with all I am, into your hands I commit again. Kung ikaw, alam mo na sa place ka ng lukewarmness, nanlalamig yung pagtitiwala mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon, yung pag-ibig mo sa Panginoon, yung nakikita mo nabubuhay na ulit yung mga pansarili mong desire, kalooban, nabubuhay ulit yung anger na sinurrender mo na kay Lord, pero andyan na naman, inaatake ka na naman. I want you to come. Pwede po tayong lumapit dito sa altar. At ibibigay natin lahat sa Panginoon. Lahat. 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 Hallelujah.